Sa pagkakataon pong ito, makakapanayan po natin, tayo po ay mapalad dahil makakapanayan po natin ang Associate Dean at School of Law, University of Makati. Siya po ay Professor ng Constitutional Law and Labor Law. Ang ating po tinutukoy si Attorney Cecilio D. Duca. Attorney, magandang hapon po sa inyo, sir. Gandang hapon din po sa inyo at sa mga tagapakinig ninyo. Opo, maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo po sa amin. Kamusta po? Kamusta po kayo? Kayo po bilang associate dean ay kamusta naman po ang University of Makati, yun pong law school ninyo. Marami ho bang mga estudyante na nag-exam? Ano ho yung mga preparations ninyo na ginagawa para po sa mga estudyante po na kukuha ng bar exam? Oh, kasi Okay, ngayon yun, no? konti lang po ang estudyante natin sapagkat ang lahat po ng mga mag-aaral namin sa School of Law ay scholar at may allowance pa ho silang 10,000 every month at Ay, may book wow. allowance na 10,000 every semester. At lahat po yan ay sagot ng City Government of Makati. Ay, Kaya wala wow. po silang binabayaran. Ay, wow. Ang galing naman. Oo. Biglang parang gusto kong mag-transfer na tayo sa Makati. Pero kamusta ho ba ang inyo pong preparation po for the review sa bar exam? I think September po, ano? Ito po ang Setyembre at magsisimula po ito ngayong sa linggo at Okay. Wednesday 7, 10 at saka 14 ng Mm-mm. Setyembre ang bar exam. Aha. Tama po, no? Kayo po ay lecturer din for Labor Bar Review. Apo, sa labor law, political law at legal ethics, nagtuturo po tayo sa Mm-mm. review at saka sa regular classes sa law school. Oo. Kanina bago ako mag-commercial ah, medyo napahapiyawan ko yung bago po tayo pumunta doon sa mismong labor law, no? I'm sure you have a very good wisdom about dito sa sa mga nangyayari ho sa Senate kahapon, no? Oo. Opo. Oo. Mm. Care to comment po? Kahit Ay, konti. naku, bilang nakakalungkot po at bilang talaga. constitutional ano po. Nakakapanggigil ho kasi lalo Ah, na po kung mapapag-alaman natin na may mga opisyal ng gobyernong kasangkot, mhm. dapat to hindi sila kasabwat diyan sapagkat dapat nag-divest sila ng kanilang mga interest. At Oo. hindi po pwede na yung government officials ay contractor din at the same time sa mga transaksyon na involve ang gobyerno kasi conflict of interest po naman siguro yan. Oho. Meron pa doon nakakatawa ang answerable by yes or no nag-invoke agad. Hindi ba? Oo, kuminsan matatawa ka na lang dito sa mga taong ito eh. But anyway, sila ho ay makikita at mariremember sa history natin na ganyan ang nangyari. Opo. Oho. Okay. So dito po tayo, punta ho tayo sa ating usapin, no? May kaugnayan ho dito sa ika ngay labor and employment rights ng Filipino workers. When we speak about labor and employment rights, ayan, ano ho ba yung basic na ika ngay karapatan ng mga manggagawang Pilipino? Basic po yan, matatagpuan sa private sector employment sa ating labor code at mga batas na patungkol sa paggawa. Ang basic po dyan, bawat empleyado ay required lamang magtrabaho ng 8 hours a day at saka 6 days a week dahil may rest day po sila on the 7th day. Because Okay. even God rested on the 7th day. So Mm-mm. pagka nagtrabaho po sila on the rest day at pumayag naman sila, ay may premium pay po ito, nakaragdagang 30% dun sa income nila. Kapag ka nagtrabaho naman po sila beyond 8 hours, ay meron pong dagdag na 25% at least yung kanilang hourly rate after 8 hours, yung overtime pay po ang tawag doon. Aha. So, regardless of, halimbawa ay ah, 15 minutes or 20 minutes, alam niyo naman kung minsan, di ba, may mga last minute na pahabol si Oo. boss. Ano mo na to? Sama mo na to or ano, ganun. Pwede hong i-file yon as overtime.
Po, pwede naman po siguro, pero kung mga 10 minutes lang, baka naman pwede na patawarin. Pero kung Oo, aabot na po ng 1 oras, ay oo. dapat na ho may karagdagang kabayaran na yun. Oo. Paano ho kung laging nawiwili si boss na parang every 15 minutes every day? Oh. Oo, ay, pwede ho mag-accumulate yun. At pag umabot na ng 1 oras, sabay may dagdag na ho yun. Okay. Now, dito ho tayo, no? May marami ho akong mga natatanggap na mga text messages din na bakit daw po kailangan ng 30 days notice kung ikaw ay hihiwalay sa iyong employer or magre-resign na. Hindi daw po ba pwede ang immediate resignation? Yan po ang general rule sa ating labor code. Ano po? Na Mm. kapag magre-resign ka, magbigay ka ng written notice 1 month ahead. Kasi po, para naman yung employer, makahanap naman ng ipapalit dun sa trabaho. Kasi mapeperwisyo naman yung trabaho ng employer. Ngayon po, may mga pagkakataon naman na kahit hindi na siya mag-notify, po pwede naman. Katulad po nung ininsulto siya ng todong pang-iinsulto ng kanyang employer. Mhm. O kaya yung pong working condition ay inhuman, unbearable. O kaya po may ginawang kasamaan o crime yung employer sa employee, pwede ho siyang agad-agad nang umalis at hindi na magpaalam. At po Mhm. pwede niya po akong kasuhan tulad po nung kasong sexual harassment, kung hinaharaso yung empleyado ng kanyang employer, pwede ho siyang umalis kaagad at mag-file ng kasong sexual harassment. Garantiyahan ho yan ng ating batas. Aha, okay. So may mga ano naman po pala, may mga exemption when it comes Mhm. to immediate resignation. Opo, meron po yan at garantisado po yan sa Article 300 ng ating Labor Code. Aha, okay. So ano-ano ho ba ang klase ng or pamamaraan na naaayon dito sa or sinasabi ng batas when it comes to dismissal? 'Di ba meron yung tinatawag na Opo. parang constructive dismissal. Mm. Ano-ano pa po ba yung mga nakapaloob sa batas na ito at pwede po bang pakipaliwanag din? Opo. May karapatan po at may otoridad ang employer na magtanggal ng empleyado. Management prerogative po yan. Kaya Mm. lang po yung pagtatanggal para maging legal, dapat meron siyang dahilan. Mm. Kaya nga may Just reason cause. po at meron pong due process. Mm. So halimbawa po gumawa ng kalokohan yung employee, halimbawa po hindi siya pumapasok, Oo. bibigyan po ito ng notice na magpaliwanag, notice to explain ho. So normally binibigyan siya ng at least 5 days para magpaliwanag. At kapag hindi ho tama yung paliwanag, pwede na ho siyang tanggalin. At Mhm. meron din naman pong iba pang paraan, katulad po halimbawa, naging redundant na yung posisyon. So mas marami na yung trabahador kaysa doon sa trabaho. Si Oo. employer ho po pwedeng magtanggal. Pero dito po sa pagkakataon na ito, meron pong separation pay yan. Kasi Ah. po kapag ka ang employee ang may kasalanan, wala pong separation pay. Pero kapag ka walang kasalanan si employer po halimbawa ay magbabawas ng empleyado dahil nalulugi na siya, o kaya nag-install siya ng mga makina para mabawasan ng trabahador, pwede hong magtanggal ng trabahador pero kailangan magbayad ng separation pay. Depende kung ano po ang dahilan ng pagtanggal. Okay. So, pag halimbawa ho nag-file ng bankruptcy si halimbawa po Employer. ay Mm. nag-file ka ng reklamo laban sa iyong employer, pero si Opo. employer matigas ang mukha, ayaw talagang magbayad, 'di ba? So, nag-file siya ng bankruptcy. Pwede po ba Mm. 'yun? Pwede naman po kung aaprubahan po ito ng korte, Mhm. po pwede po na ma-justify siya na magsarado pero kailangan patunayan niya na talagang yung pagsasarado niya ay serious business losses. Kasi Oo. pag hindi niya napatunayan, ay magbabayad pa rin siya ng separation pay. Ngayon po, kung nakakuha na ng writ of execution yung empleyado pero inaprubahan ng korte yung rehabilitation plan halimbawa, o Mm. kaya yung receivership, pending ho muna yan. Suspended ho yung writ of execution, hindi makakasingil yung empleyado, aantayin ho natin yung resulta ng rehabilitation ng kumpanya. Oh. Eh, pag halimbawa po, wala talagang, ika nga'y, kumbaga parang wala nang chance na makaahon pa Mm. employer. Pwede pang pagtag-itag-isahan na lang yung mga, ano, mga gamit sa opisina, ba, mga computer, mga ganon. Subject ko po ito sa liquidation. Kung Ah, magli-liquidate na po yung kumpanya, saka pa lang kung makakasingil yung empleyado. Oo, ang saklap.
Oo. Attorney, babalikan po namin kayo ha. Marami pa po tayong Opo. mga katanungan dito and I'm sure maraming mga makaka-relate din dito lalo na at bare months. Ayan. So, Opo. kasi magkaiba yung 13th month sa Mhm. bonus. Okay. So, Opo. sige. Sa pagkakataong ito, ayan, nasa kabilang line pa din natin ang atin pong Associate Dean. Ayan. At si Associate Dean ng University of Makati. Ayan. School of Law, si Attorney Cecilio D. Duca. Ayan. Attorney Duca, ito po no dahil bare months na. Ayan. Okay. So una sa lahat, yung 13th month at bonus ay magkaiba po. Opo, magkaiba po yan. Okay. Ang bonus ho ay hindi mandatory, Mm-mm. generosity ni employer. Yung 13th month pay po, required po yan ng batas. I see. Okay. So si empleyado po ay nag-resign. Okay? Mm. Ang sabi daw po sa kanya, nung una, nung bago pa siya Mm. mag-resign, ang sabi po sa kanya ay mayroon daw po siyang bonus. Mm. No? So ngayon, nung nag-resign po siya, ang sinasabi na ngayon ay hindi, wala na pala yung 13th month na lang. Eh, Oo. titingnan ho natin kung may company policy ho sila na bukod doon sa 13th month pay ay makakatanggap siya ng bonus, eh dapat ho matanggap niya yon. Pero Aha. kung wala pong company policy, walang collective bargaining agreement provision, ang dapat lang hong matanggap ay yung 13th month pay. Na Aha. nakahalimbawa po, naka-isang buwan lang siya nagtrabaho o naka-4 na buwan, yun po i-divide natin yun sa 12 para makuha yung amount ng 13th month pay. Kasi Ah, proportionate po yun dahil hindi niya prorata. natapos yung buong taon. Oo, oo. Pero sa pagkakataon ho na siya ho ay halos umabot na ng 3 taon. Dun sa Mm. dun sa dun sa unang taon, meron ho siyang bonus. And then dun sa Mm. pangalawang taon, sabi sandali lang. Kumbaga parang meron 'yan pero ibibigay. And then pumasok ng halos ikatlo at nag-decide na nga siya na, hindi, wag na. Ano na ako, alis na lang ako. Oh, pero may text message ho sa kanya yung HR na sinasabing, "Oo, may bonus ka." Ganyan, Mm. kasama ka sa bonus. And then all of a sudden nung nag-file na ho siya ng ano, nag-file na siya ng resignation, sinabi, "Ay, hindi ka pala kasali." Pwede Hindi, po ba 'yun? hindi po pwede yung bigay bawi kung nasabi na po yun na meron siya. Abay, titingnan pa rin ho natin yung policy ng kumpanya. Baka naman sabihin kasi nagkamali lang yung HR, ano po ba talaga yung policy ng company? Kasi yun po ang susundin natin. Aha. Na kung magre-resign ay walang bonus, eh po pwede po yun kung yun ang long-standing policy. Kasi Aha. kung ibinibigay na ito at biglang babawiin, ay may provision po dyan sa labor code na no diminution of benefits. Hindi po pwedeng bumaba yung dati niyang natatanggap. Aha. Kung halimbawa ho ay kumbaga dapat kung halimbawa alam naman nating lahat no yung iba kung Mm. minsan nagtatayo ng company tapos mag-hire pero walang company policy. Mm. Paano hong parang ano yon Ang, ang consolidate pag, yon. Oh. pagka ganyan po tayo, ay yung nasa batas lang ang tatanggapin natin at required. Katulad nga po niyan, yung 13th month pay, yun lamang. Kasi ho yung bonus, wala akong basihan ito, kundi generosity ni employer. Kung Ayos. medyo mabait yung employer, meron pong bonus. Pag medyo hindi mabait, baka wala. Naku, depende pala sa mood ni employer. Pero Okay. yung 13th month po, hindi po pwedeng wala. Ayun. Oo. Eto, ano daw po ang sinasabi ng Labor Code tungkol sa sweldo tuwing may work suspension? Ganito po yan. Ang prinsipyo po natin ay no work, no pay. Mhm. So pag dineklara na po na wala talagang pasok, ang problema ng private sector ay wala akong pasok din at walang trabaho, walang sweldo. Mhm. Pero po kung nandun na siya sa kumpanya at saka siya pinauwi, eh pwede na ho siya mag-demand na bayaran siya sapagkat naubos na ho yung oras niya at nakapag-report na siya. Kaya sana maaga naman ang pag-announce ng suspension. Ngayon po, kung ito naman ay holiday, depende po sa holiday. Kasi kung regular holiday po yan, hindi siya papasok, may bayad siya. Pero kung special non-working holiday po, ay no work, no pay pa rin ho ang ating policy dyan. Okay. So kahit po halimbawa ay hindi po siya arawan, paano kung halimbawa siya ay nakapakete na for the month? Halimbawa, Mm. ganitong
ganitong posisyon niya ay ganitong sweldo kada buwan regardless of may holiday or wala. Kung bayad po ang 31 days niya, Mhm. hindi na po babayaran ng holiday pay. Kasi lahat po ng araw bayad na. Pero kung hindi po bayad at 26 days lamang ang binabayaran, yun po kasi yung average, Mhm. entitled do siya sa holiday pay, lalo na pag regular holiday ito. Iba-iba ho yung computation for the regular holiday. Opo. Pag Oh. special non-working holiday po kasi, tulad halimbawa November 1, Mm. December 24, yung EDSA Day, Ninoy Aquino Day, yung November 2, yung Black Saturday, yan po ay mga special non-working holiday. No work, no pay ho tayo dyan. Pero pag nagtrabaho po ang empleyado, may additional 30% po siya doon sa kanyang sweldo na ang tawag ko ay premium pay. Ngayon po, Ah. pag regular holiday, tulad ng New Year's Day, katulad po nung nakaraang Lunes na National Heroes Day, Ah. Ah. at saka ito pong Bonifacio Day, Rizal Day, yung May 1 po, yung Araw ng Kagitingan, yung Biyernes Santo, Huwebes Santo, mga regular holidays po ito. So yan po, kahit hindi pumasok ang empleyado, bayad ho siya 100%. Pag pumasok po siya, 200% yan. Ay, bongga. Oo. O kaya kapag ka may mga holiday na 'yan, talagang tiba-tiba yung mga ano no, nasa private company, lalo na kung Oo. pinapapasok sila kung operations. Paano kung sabihin ni boss na ano na kumbaga parang pwede naman na ano na papasok ka, bibigyan ka na lang ng allowance. Ay Ganyan. hindi ho po pwede yun. Kailangan ho talaga sumunod tayo doon sa itinatakda ng batas na meron siyang compensation plus yung premium pay kung ito po ay special non-working holiday. Okay. So, hindi ibig sabihin na binigyan ka ng food allowance, transpo allowance, ay sapat na yon. Hindi po sapat. Minsan ho talaga hindi ka magiging sapat sa isang taong ibang hinahanap. Tama naman. Oo. Kasi, 'di ba, kung minsan sasabihin nung iba, "O sige, pasok ka na lang, bigyan na lang kita ng transpo allowance." O kaya naman Mm. lalo sa mga media no na nagko-cover kapag wala naman ho Mhm. kaming holiday lalo na sa private company. Kung minsan sasabihin o ano na lang, meron kang allowance dito. O, kunin mo na Oo. lang. Load allowance, transpo allowance, food allowance, mga ganyan. Ay hindi ho po pwede yun lalo na kapag ka regular employee ho ito. Kasi entitled ho siya doon sa mga benepisyo na nakalagay sa ating mga batas. Aha, okay. So, walang lusot si Wala po. walang lusot si employer. Oo, kailangan na magbayad ng holiday. Otherwise, sa private sector po ito, no? Opo. Otherwise, wag na lang kayo mag-operate, 'di ba? Oo. Oo. Kapag ka ganoon na gusto nyo pala na ano na 24/7 yung operations ninyo tapos wala kayong pambayad hindi naman Mm. pwede 'yon. Oh. Lalo na po yung mga nagtatrabaho nung gabi, yung 10 p.m. to 6 a.m., yung Ah, graveyard shift, ay may ah. additional 10% po kaagad yun kapag ka ganun ang shift nila. Talaga? Opo. 10% mula po doon sa Doon sa 8 hours ho nilang kabuuang income. Halimbawa, 800 ho sila plus 10% ho yun. oh, okay, okay. Oh, ito daw po. May bago daw po bang jurisprudence mula sa Supreme Court patungkol po sa ating mga manggagawa? Marami pong bago yan. Depende sa topic. Mhm. Ang isa pong bago diyan ay po pwede namang, halimbawa, ito pong bago na alala ko ay pass positibo sa drug use itong empleyado. So, Okay. yan po ay just cause for dismissal. Pwede pong i-dismiss ang empleyado dyan Mhm. sapagkat yan po ay crime or serious misconduct. Ah. Ngayon po, dapat pa rin magbigay ng due process ang employer. Bibigyan siya ng 2 written notices. Mhm. Kasi dito sa kasong ito, yung Villarico versus DM Consonji, isang Oo. notice lang ang binigay. Kaya bagamat sinasabi ng korte na hindi naman illegal yung dismissal, pero pinagbayad pa rin ng 30,000 yung employer kasi po nilabag niya yung due process na requirement ng batas. Okay. Akala ko yun hong jurisprudence na yan dun po sa nag-resign na ano, na staff sa Senate.
Char. Marami daw yung session sa Senado. May regular session, may special session, at ang alam ko may pot session daw ho. Hindi daw po, akala ko joint session. Ayun. Pwede rin yata. Hindi, joke lang. Wag pikon para dun sa ating mga ano. Anyway, ito po yung nababasa lang din natin, attorney, di ba? Oo. Tama po. Oh, okay. Ito, para sa mga kasamahan natin na kukuha po ng bar exam. Ayan. Ano po yung maaaring maibigay naman ninyo na tips sa labor law? Dapat to, alalahanin lang nila na in case of doubt, resolve in favor of the worker. At saka dapat to, lahat ng kanilang mga isasagot ay may dahilan. Ika nga ni Lady Gaga, a million reasons. Diba? Kaya lang ho, panindigan nila yon. At saka wag ho nagmamadali sapagkat sabi nga ng Bini, ang buhay ay hindi karera. So easy-easy lang ho sa pagsagot. Para, at wag hong kakalimutan na ho itong si Taylor Swift kasi hindi kayo papasa dyan. Parang blank space ho palagi yan. So kaya kailangan ho seryosohin natin. At manalangin po palagi sapagkat pag naging abogado na, all the more na magiging prayerful. Dahil ang lahat ng pleadings namin ay may prayer sa dulo. Ayun. Alam mo, parang love na kita, attorney. Napaka-witty mo. Di ba? Nakakaaliw. Oo, siguro pag nagtuturo kayo, very, buhay na buhay yung inyong klase. Oo. Boring ho kasi yung mga subjects ko, kaya kailangan buhayin. Oy, attorney, sana sa mga susunod na panahon ay makakapanayam ka ulit namin. Sige po, it's my pleasure to be of service. Opo, nako, nakakatuwa yan. Mukhang masarap kayong kakwentuhan talaga. Anyway, paalala po doon sa ating mga employer and also mga empleyado ho. Ayan, lalo na, mukhang napakaraming mga labor issues din na kung minsan nakala natin parang ang dali-daling isolve, 'di ba? Kung minsan, pero sa totoo lang, ang dami pa ding mga ika nga parang mga nakapending case sa NLRC, sa maging sa sa Supreme Court. Marami. Sige po, paalala lamang po siguro do sa ating mga kababayan. Sa mga manggagawa po natin, gawin po natin yung tama. Sumunod do tayo sa batas, magtrabaho ng maayos, at ipanalangin din natin yung ating mga employers. Sa mga employers naman, tandaan po natin ang sabi doon sa Deuteronomy 24 verse 14, do not take advantage of the workers who are poor and needy. Wag po natin pagsamantalahan yung mga manggagawa, ibigay po natin ang nararapat para sa kanila, at sundin din po natin ang batas para na maging maayos ang ating mga buhay. Ayan. Thank you so much po. Attorney, may i-shoutout ka po ba? Siyempre po, yung ating mga saksi ni Duka at yung mga subscribers natin sa YouTube channel, si Did Ducalo YouTube channel, at mga kasama natin sa University of Makati School of Law. Opo. Ay, sige po, i-shoutout niyo po yung inyong may YouTube channel po pala kayo. Go ahead po. Sige po. Opo. Meron po yung CD Ducalo YouTube channel. Marami po mga lectures doon tungkol sa mga manggagawa, sa constitutional law, sa legal ethics, at kahit po sa education dahil teacher din po ako. Ayun. CD Duca Law. CD Duca Law. Ayan. Opo, Hanapin niyo po yan siya, si attorney sa kanyang YouTube. Attorney, natutuwa po tayo, At, ito, shout out from attorney Jeff Pena. Na pumasa sa labor law bar exam dahil kay Dean Duca. Salamat po. Oo. Ayan. Nako, mukhang talagang hindi naman magiging associate dean si Dean, 'di ba? Si attorney kung hindi magaling. Ayan. Sige. Thank you so much po, attorney, and I hope na makasama ka ulit namin dito sa programa. My pleasure po. Anytime. Salamat po. Please don't forget to like, share, and subscribe to CD Duca Law, where law is made simple and life is made easier. See you next time!